Vice Governor Attorney J.M. Carayet presiding. Maraming salamat. Call to order. Sec, meron na po tayong quorum. Honorable Bernadette B. Olivares, Honorable Rafael P. Campos, Honorable Neftali B. Bagnes, Honorable Tito Fortunato A. Caringal II, Honorable Carla Monica C. Adahar Lahara, Honorable Angelica B. Alarba, Honorable Maria Janina Catherine B. Agaraw, Honorable Ray Ann Agustin L. San Luis, Honorable Arnel B. C. Gomez, Honorable Jose C. Cartaño, Honorable Wilfredo I. Bihasa Jr., Honorable Flaviano G. Putanya Jr., Honorable Dayan D.D. Esperidion, Honorable Princess Dayan R. Lahara, Honorable Lorenzo B. Zuniga Jr., Honorable Ben Stephen A. Felizmino. Mr. Presiding Chairman, meron po tayong quorum. Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon pong ikahulyo 7, 2025, ang ika-12 sangguniang panlalawigan ay nagsisimula na po ng sesyon. Bago ko lang simulan at po Maliete, aking nang pinapasalamatan ng ating mga bisita na narito ngayon. At sa pagkakataong ito ay sana maging tradisyon na every sanggunian na bago po ay magkaroon ng inaugural session. So, session received. Para po sa panalangin, natawag po si Board Member Bong Bihasa Jr. Maraming salamat po. Ilagay po natin ang ating presensya sa ating Panginoon. In the name of Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Aming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sa panibagong araw at pagkakataon na magtipon-tipon. Gabayan niyo po kami sa aming pag-uusapan ngayon. Buksan po ninyo ang aming isip at puso upang buksan ang mga pagtutulungan, pagbibigyan ninyo kami ng karunungan, respeto at pagkakaisa. Naway maging makabuluhan ang aming talakayan at magsilbing itong daan sa mas mabuting unawaan at pagkilos. Ito po ay dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. In the name of Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Ang pambansang awit. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Mr. Presiding Chairman, sa ikalawang bahagi na po, mga nakatakdang pagtibayin. Ang una po, ang pagtatalaga ng temporary majority floor leader. Thank you. Pansamantala po ang ating temporary majority floor leader will be Board Member Wilfredo Bihasa. Maraming salamat po sa pagtatalaga bilang temporary majority floor leader. Para po sa ikalawang nakatakdang pagtibayin, letter B, panukalang panloob, alituntunin ng ika-12 sangguniang panlalawigan
para sa taong 2025 Internal Rules of Procedure. Dahil po meron na po tayong advance copy, ibinigay po sa atin, marapat lamang po na akin pong iminumungkahi ng ating alisunsunin o Internal Rules of Procedure ay ating aprubahan. Board Member Jam Agaraw. Chair, minumukhahi ko po na maipasama sa ating internal rules na ang bawat bukal po ay kumuha lamang ng 2 vice chairmanship po sa bawat committee. At meron po na mamahala ang chairman na siya ang mamili ng kanya pong chairman. Ay ng kanyang vice chairman po. Maraming salamat po. Maraming salamat. The Secretariat is instructed to duly amend the motion. Bukal Honorable Lorenzo Siliga Jr. You are recognized. My distinguished colleagues, the Honorable Vice Governor, gaya ng sinasabi ko kanina, yung pong ating selection ng majority floor leader should be elected and not appointed to reflect susunod na? Continue. Board Member Sundiga, you may continue. Bukal, you may continue since it's part of the internal rules, the issue in hand. Go ahead. I seek for the amendment of the internal rule about the section on the majority floor to be so that it will be more democratic and reflective of the support of all the board members, or at least the majority. And let's not limit the selection of the majority floor leader to the regular members. Let's be inclusive and see if there are good enough ex officio board members who can do the job. So moved. Thank you. The amendment is duly noted. Secretariat is asked to do so. Board Member Angelica Alarva, in the 3rd District. Maraming salamat po sa ating tagapagmula, Presiding Officer, Vice Governor at the all board members. Hinihiling ko, sinumungkahi ko na bigyan ng 2 committee chairmanship ang bawat bukal para po sa ganoon mabigyan ng break ang lahat ng board members sa sanggunian. Maraming salamat po. Duly noted, Board Member. Let also that be amended sa ating pong rules. So, is there any other questions? Or any other comments? Okay, one last. Board Member Arnel Gomez. Our presiding officer, on Rule 6 sessions, Section 12 regular sessions. The regular session of the Sangguniang Panlalawigan shall be once a week to be held every Monday. So not every week is a complete week for the whole year. So some weeks will end on Monday or Tuesday. I would suggest that we specify the number of weeks that our sessions will be held, like 49 in sessions a year or 50 sessions a year, so that we can identify the number of sessions, not just once a week. Board Member, with your indulgence, do you have the suggested number? 50 sessions a year. 50 sessions a year. 1 minute recess. Board Member Gomez, with that, I will consider it, but for the meantime po, let us stick with the
ruling that is made in the internal rules. But that suggestion is duly noted. I will definitely consider that. Is there any other questions before? If there's an open motion by Board Member Bukalbong Bihasa, is there any second for the approval of the internal rules? With the approval of the internal rules, with the amendments duly noted by Board Member Jam Agarao, which would be the maximum of 2 vice chairmanships per board member, and the maximum of 2 chairmanships per board member as per Bukal Alarva, and with the suggestion of Bukal, the amendment of Bukal Lorenzo Zuniga that the majority floor leader shall be elected, and the qualifications of the majority floor leader would include ex officio board members. Any second? Unanimously seconded. The internal rules and procedure is approved. Okay po, proceed po. Para po sa ikatlong nakatakdang pagtitibayin, pagtatalaga po ng majority floor leader. The floor is now open to nominate Bukal Zuniga. Pursuant to the newly amended internal rules, I respectfully nominate for the majority floor leader, Board Member Bong Bihasa. Thank you. Are there any other nominations? Hearing none. Now, we may vote since there is only one nomination. Gusto niyo pa bang iboto po natin? Wag na po. Wag na. Taasan na lang ng kamay. Sige, raise hand. Is there any objection na lang sa ating majority floor leader? Hearing no objection and nominated by Bukal Honorable Board Member Lorenzo Zuniga Jr. and seconded by all the members of the Sanggunian, the motion that Board Member Bihasa is a majority floor leader is approved. Maraming salamat po sa pagtatalaga bilang majority floor leader. Para po sa huling pagtitibay ng lupon sa mga itatalagang mga kasapi nito. 1 minute recess, please. 1 minute recess. Session resume. Maraming salamat po, panukalang at alituntunin sa administratibong pagdinig ng ika-12 panlalawigan Rules of Administrative Procedure. Akin pong iminumungkahi na ito po ay ating aprubahan na. Is there any questions, interpellations with regards to our administrative rules of procedure? Hearing none, is there any second for the approval? Unanimously seconded, rules approved. Letter E po, pagtitibay ng mga lupon at mga pagtalaga ng mga kasapi nito. The Secretariat is assigned to show the list to the board members of the committee. Did you want to announce?
1 minute recess. While we are in recess, kinikilala ko po ang ating pong mga department heads na narito po ngayon. At palakpakan po natin sila. Narito din po ang ating pong kagalang-galang po na congressman po ng ika-4 na distrito. Kinikilala po Congressman Benji Agaraw. Narito din po ang pamilya po ng mga board members na narito po. Andito din po ang aking butihing asawa, si Konsehal Hershey Tangana, Karait. At ang aking pong ama, si Attorney Magtanggol Boy Karait po. At ang aking kapatid, siyempre po, narito po ang ating pong kapulisan ngayong araw na ito. Ang ating pong provincial director po, Deputy Provincial Director, palakpakan po natin. Pinasasalamatan ko din po ang ating pong kaisa-isang mayor po. Meron po bang iba? Dalawa po. Hindi ko nakita. Ang ating mayor po ng Bayan ng Mahayhay, Mayor Amorado. Palakpakan po natin. At siyempre po, kinikilala din po ang bagong mayor ng lungsod ng San Pedro, Mayor San Pablo. I'm sorry. Naka-recess naman no? Correct me. San Pablo pala. Mayor Naji Kapaganda. Palakpakan po natin. At andito din po siyempre po ang pasasalamat ko po sa members po ng media natin. Narito, palakpakan po natin ang ating media. Kung meron man po akong nalimutang batiin, pagpasensyahan nyo na po. Medyo malabo po ang mata ko. At nagpa-prescribe na po tayo ng salamin. Binabati ko din po ang ating pong president at head po ng ating Private Schools Association, si Kuya Dante po. Palakpakan po natin. La Prisada. Tama po. Session resume. Mr. Presiding Chairman, na-submit po sa atin mga committee ng 12 Sangguniang Panlalawigan para po sa committee ng Agriculture and Fisheries, Board Member Carla Adahar Lahara. Para po sa Barangay Affairs, Board Member Boyce Niga. Para po sa committee ng Civil Service, Board Member Ninoy Badnes. Sa committee po ng Cooperative Development, Board Member Rafi Campos. Para po sa committee ng Disaster Resilience and Climate Change, Board Member Gibsy Picanya. Para po sa committee ng Education, Board Member Arnel Gomez. Para po sa committee on Energy, Science and Technology, Board Member Rafi Campos. Para po sa Committee on Environmental Protection, Board Member Bong Bihasa. Para po sa Committee on Finance, Budget and Appropriation,
Senior Board Member Jam Agaraw. Para po sa Committee on Games and Amusement, Board Member Ray Ansan Luis. Para po sa Committee on Health, Senior Board Member Jam Agaraw. Para po sa Committee on Information and Communication Technology, Board Member Dayan Esperidion. Para po sa Committee on Justice and Human Rights, Board Member Princess Lahara. Para po sa Committee on Labor and Employment, Board Member Jidsi Picanya. Para po sa Committee on Law, ito po ay napagkasunduan na NBank. Para po sa Committee on Legislative Franchise, Board Member Ninoy Bagnes. Para po sa Committee on Livelihood, Board Member Angelica Jones Alarba. Para po sa Committee on Municipal Affairs, Board Member Laika Alarba. Para po sa Committee on Oversight and Legislative Affairs, Board Member Jose Cartanio. Para po sa Committee on Peace and Order, Board Member Arnel Gomez. Para po sa Committee on Public and Foreign Relations, Board Member Dayan Esperidion. Para po sa Committee on Public Ethics and Accountability, Board Member Boy Zuniga. Para po sa Committee on Public Works and Utilities, Board Member Angelica Jones Alarba. Para po sa Committee on Rules and Privileges, Board Member Majority Floor Leader Bong Bihasa. Committee on Social Welfare and Development, Board Member Bernadette Olivares. Para po sa Committee on Tourism, Art and Culture, Board Member Tuti Karingal. Para po sa Committee on Trade and Industry, Board Member Bernadette Olivares. Para po sa Committee on Transportation, Board Member Jose Cartanio. Para po sa Committee on Ways and Means, Board Member Ray Ansan Luis. Para po sa Committee on Women and Family, Board Member Carla Dahar Lahara. Committee on Youth and Sports Development, SK President Board Member Ben Felizmino. Para po sa Committee on Housing and Land Use, Board Member Tuti Karingan. Ito po lahat ang nakalista po. Yes. I just wish to have addition because the name of Board Member Laika Alarba was mentioned with a committee assignment, and yet this august body has not yet even recognized the presence and the representation of Board Member Laika Alarba representing the PCL. May I therefore, to correct such anomaly, therefore we recognize the presence and the authority of Board Member Laika Alarba. Thank you. For the record, Board Member Laika Alarba has submitted a authority issued from the national office. However, the Sangguniang Panlalawigan must first recognize that letter and acknowledge it before a committee is assigned to Bukal Alarba. Bukal Zuniga, it's probably just a list that was read, but let that be taken off the record first so that the proper procedure will be made. First, we will recognize Bukal, our Councilor PCL President Interim Laika Alarba, then we will assign the committees to her. But we have already assigned her a committee chairmanship, Mr. Chair and my dear colleagues. So how can that be possible? She has, on the one hand, she has a committee chairmanship. On the other hand, she is not yet recognized. That's right, Board So Member. it's just a matter of documentation, my dear colleagues. May we therefore ask this representation ask
as a fellow ex officio representative, that we bestow upon her, if there are no legal impediments to her succession to Vice Mayor Dada Reyes, then let's accord her with such respect. Anyway, we will go there at one point in time, maybe next week, but she is here with us. Duly noted. Board Member Zuniga, may you make a motion, please? Is it okay? To recognize. Yes. May I therefore move that the body recognize a suspension of the rules, but I have a parliamentary inquiry. And I have the floor, and I can continue with this. I need not. That's right. Go ahead. I need not seek for a suspension of the rules. That's right. Go ahead. Continue. May You I are therefore, recognized. in conclusion, may I therefore move that we recognize Madam Laika Alarba as a duly recognized board member representing the Philippine Councilors League of Laguna. So move, Mr. Chair. Yes, there's a pending motion to recognize Board Member Alarba. But before I ask for a second of the motion, may I just let the body know that that is also included in the agenda in the other matters that we will also. It so happen lang na nabasa lang ng secretariat. No. So anyway, there's a proper motion. Is there any second? Seconded, unanimously approved. The motion is approved. And kinikilala na po ng Sangguniang Panlalawigan si Bukal Laika Alarba bilang interim president po ng Philippine Councilors League. There is also a pending motion of the approval of the committee chairs so that is read by our secretary. Since the defect was also cured by the motion of Bukal Zuniga, I also ask, is there any second for the approval of the committee chairmanship? Unanimously seconded. The chairmanship of the chairman of the committee chairs is now approved. 1 minute recess. Mga kasama, mga kababayan, kinikilala po ang ating pong Honorable Gobernadora Sol Aragones. Palakpakan po natin.
session resume. Board Member Arnel Gomez is recognized. To our presiding officer, I move for the suspension of rules of the inaugural session of the 12th Sangguniang Panlalawigan to give way for our program and, of course, to recognize our Governor Sol Aragones. Thank you. There's a motion for the suspension of rules. Is there any second? Unanimously seconded. The rules are suspended. Dahil po suspended na po ang ating rules, mag-give-way po tayo para madinig po ang bawat legislative agenda ng mga bawat bokal natin. At since walang MC, ako na rin po ang magiging MC dahil suspended naman ang rules. At ipapasalamat po ako sa ating putihing Gobernadora, Sol Aragones, na narito po siya. I think it has been a long time since we had the inaugural session. Ngayon lang po ulit, but there is always a first time or for everything again. So, in no particular order, dahil ako na rin po ang MC, una ko pong tatawagin ang ating pong senior board member Maria Jamina Catherine Agaraw. Palakpakan po natin. Maraming salamat po, Vice Governor J.M. Carait. Pero bago ang lahat ay mas malakas na palakpak para sa ating Panginoon na laging gumagabay at pumapatnubay. Tunay ho na napakaganda ng umagang ito, tunay na pinagpala. At alam ko na marami pang pagpapala na darating sa lalawigan ng Laguna dahil meron tayong isang matibay, masipag at matapang na ina na titindig, wala po iba, Governor Sol Aragones. At siyempre po, bago po ang lahat ay kinikilala ko din po ang lahat ng bukal na kasama po natin ngayong umagang ito sa ating pong mga panauhin na kasama, nakikiisa sa ating program. Inho, ang aking ama na si Congressman Benji Agaraw. Ama po natin ngayong umagang ito, ang aking pong asawa na si Jay na andyan din po. Ako po si Board Member Jam Agaraw ay masaya pong bumabalik sa aking unang tahanan ng paglilingkuran, dala-dala ang aking mga kaalaman na natutunan po sa mababang kapulungan at makakaasa po kayo, Governor Sol Aragones. Ako po ay kaisa niyo po, lalo sa akin niyo po ipinagkatiwala ang Committee on Health and Appropriations po. Tunay ho na tayo ay maglilingkod ng tapat para po sa ating mamamayan at kaisa niyo po na sa pagsasaayos ng mga suliranin, lalo tigit po sa usapin ng kalusugan. Muli po, maraming salamat po at kaisa niyo po si Jam Agaraw. Aragones at Agaraw magtutulungan para sa ika-4 na distrito. Salamat po. Sunod po ang ating pong newly elected Majority Floor Leader, Bukal Wilfredo L. Bihasa Jr. Maraming salamat po, Governor Sol, Vice J.M. Carait, ang inyo pong Bukal, Bong Bihasa, mula po sa lungsod ng Binyan. Hayaan niyo muna pong ako po ay makapagpakilala. Ako po ang inyong kasalukuyang board member ng Binyan, Laguna. Nagtapos po tayo ng 5 kurso. Ang una po ay management, ang pangalawa po ay pagti-teacher, math po ang major natin. Ang ikatlo at ika-4 yung pong ating master's degree sa University of Makati at ang huli po ay abogasya. Ang ating pong pamalaang panlalawigan ngayon ay nakafocus po sa edukasyon, sa turismo at sa health. Hayaan niyo po na kami po ay makasama po ninyo, makaakay po ninyo sa mga iba pa pong aspetong sektor ng panunungkulan tulad po ng agrikultura at ng mga iba po pong mga kasama po nito. Ang inyo pong Bukal Bong Bihasa ay narito po sa inyo pong direksyon. Kami po ay lahat ay nakasuporta. Solido pong gagawa
ng mga solusyon para sa lalawigan ng Laguna. Muli po, ito po ang inyong board member, Bukalbong Bihasa, nagsasabing hindi po tayo perpekto, pero bihasa po tayo. Maraming salamat po. Sumunod naman po si Board Member Rafi Campos ng San Pedro Alone District. Joke lang po. First District po of Laguna. Maraming salamat po. Honorable Governor Sol Aragones, Honorable Vice Governor J.N. Carait, sa akin pong mga kapwa board members, sa atin pong mga department heads, kay Congressman Benji Agaraw, 4th District of Laguna, at sa inyong lahat po, mga panauhin, isang magandang umaga po. Bago po ako mag-umpisa sa aking public service bilang board member ng Laguna, hayaan niyo po munang makapagpasalamat po ako sa aming punong lungsod sa San Pedro kay Mayor Art Mercado. Ganon din po sa aking kasama as board member Bernadette Olivares at sa lahat po ng naniwala at nanalangin para po sa ating laban. Malinaw po na ang tunay na kahulugan ng pagiging lingkod bayan ay hindi po tungkol sa posisyon. Kung hindi layuning makinig, umunawa at kumilos para sa kapakanan ng mamayan ng San Pedro at ng buong lalawigan ng Laguna. Sa ating Governor Sol Aragones at pangalawang Gobernador J.M. Carait, itinaabot ko po ang buong suporta. Naniniwala po ako sa inyong liderato at sa bisyon para sa mas maunlad at makataong lalawigan ng Laguna. Makakaasa po kayo na ako po ay magiging katuwang nyo sa mga programang tunay na makabuluhan at pangmatagalan. Ganon din po sa aking mga kasama sa Sangguniang Panlalawigan. Maaasahan niyo po ang aking suporta sa inyong mga panukalang itataguyod. Muli, taos-puso pong pasasalamat, tinatanggap ko po ang responsibilidad ng may buong kababaan loob at may paninindigan. Sama-sama po tayong lahat maglingkod, magkaisa at magtagumpay po para sa lalawigan ng Laguna. Sa ating pong mahal na Governor Sol, nasabi ko na rin po ito, harap ko po, Pedro, ang isang mas ayos po at tunay na makapagbibigay ng magandang serbisyo para po sa district hospital ng Lalawig na nasa aming lugar po. Pangalawa po, pinangarap ko rin po na sana po mailapit na lalawigan ang serbisyo sa ating mga mamamayan, lalo na po sa amin. Nasa kabilang dulo po kami ng probinsya sa pamamagitan po ng isang provincial action center na makakasama po ng iba't ibang serbisyo para sa aming mga kababayan. Ayun lamang po. Salamat po sa inyong lahat. Uwigan ng Laguna. Sumunod po ang ating pong Honorable Board Member Bernadette Olivares. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat, Governor Sol Aragones, Vice Governor J.F., aking mga kasama, board members, sa mga bisita po natin sa ating mga department dito. Magandang araw po. Pasensya na ng speech. First term ko po kasing board member, excited lang. Kaya umaura ako ng maganda. Habang formal kong sinisimula ng aking panibagong
bilang isa sa mga board members sa wala pong pagsidlan sa puso ko ang pasasalamat, saya at excitement. Hindi po naging madali ang ating paglalakbay patungo sa panalong ito. Wala ho akong sariling makinarya, kulang sa resources at halos araw-araw ay sinusukat ang tibay ng loob at paniniwala ko sa sarili. Pero sa kabila nito, tumaya at nanindigan tayo. Sa bawat hakbang na aking ipinahak, isang bagay ang malinaw. Kapag totoo ang intensyon, kaya ng palaging sinasabi ng ating governor, kapag tapat paglilingkod, nararamdaman ito ng tao. At kapag ramdam ng taong bayan ang tunay na malasakit, ibinabalik nila ito sa inyo ng tiwala at suporta. At dahil doon, nakamit natin ang tagumpay. Hindi dahil sa yaman o impluensya, kundi dahil sa pananampalataya, sipag at malasakit. Sa kampanya kong ito, maraming mga gabing hindi ako makatulog, maraming umagang puno ng kaba, pero hindi ako nag-iisa. Kaya bigyan niyo ako ng pagkakataon na mapasalamatan din po ang mga taong naging sandigan ko. Kay Mayor Art Mercado at Mayora Mika Mercado, mula sa puso at sa aking pamilya, maraming salamat po. Hindi niyo ako iniwan sa laban sa kabila ng lahat. Pinakita ninyo na ang pagkakaisa at respeto ay posible kahit sa larangan ng politika. Sa mga nakasama ko sa partido namin ng mga lingkod bayan sa kampanya nitong nakaraang halalan, maraming salamat sa bayanihan, sa pagkakaibigan at sa lakas ng loob na ibinabahagi ninyo sa akin sa mga panahon na tila ay nauubusan na. Isa ito sa pinaka-memorable kong kampanya. Hindi ko makakalimutan ang mga tawanan, ang mga late night na kwentuhan, pagkatapos ng buong araw na pag-iikot at ang mga sandaling simpleng asa. Sa aking mga supporters, different leaders, Bernadette Angels, volunteers for Bernadette Olivares, higit lalo na sa mga kabataan, sod ng San Pedro na walang pag-alinlangang nagbigay ng oras at lakas sa kampanya. Walang hanggang pasasalamat po sa inyong lahat. Walang kapalit, walang hinihingi, pero buo ang pagbibigay. Hindi ko ito mararating ng mag-isa. Bahagi kayo ng tagumpay na ito. Sa aking mga kababayan sa unang distrito ng Laguna, sa minamahal kong lungsod ng San Pedro, maraming salamat po muli sa tiwala. Bitbit ko ang inyong mga pangarap at mga adhikain. At gaya ng dati, hindi ko po kayo bibigoin. Kasama ko din po ngayon ang mga staff ko na mula pa nung ako ay miyembro ng Sangguniang Panlungsod ng San Pedro. Sana ay kasing excited ko din kayo na magsimula ng panibagong yugto. Hindi ito magiging madali, pero alam kong magiging makabaluhan dahil kasama ko kayo. Siyempre, yung aking pong pamilya, pasalamatan ko lang po ang aking tatay. May pinakamahabang karanasan sa aming pamilya sa public service. Sa kanya nagsimula ang guidance. Una kong sinabi sa kanya, sa ang unang-unang tao na nagbigay ng tiwala na kaya ko ang maging isang public servant. Sa nanay ko na palagi pong nagpapaalala kahit mahirap, kakayanin basta't may pananalig. Sa aking kapatid na nandito po, maraming salamat. Maggie, naging tagapakinig kita tuwing gabi. Nariyan ka sa bawat moment na ako'y kinakabahan o nalulungkot o nangangailangan ako ng tulong na pinansal. Thank you. Maraming salamat sa iyo. So, walang sawa mong suporta. Siyempre sa aking pong partner, King Paolo, thank you for being my strength when I had none left. Salamat sa paniniwala at sa pag-iintindi sa trabahong ito na alam natin hindi madali. At sa aking mga anak, nandito po ang aking panganay na sumama sa akin sa kampanya na kahit pagod na ay nakangiti pa rin. Thank you for being my source of hope. Kayo ang dahilan kung bakit gusto kong maging isang mabuting lingkod bayan. Ating gobernador, Governor Sol at ayan. Masyado na daw akong matagal. Konting ang puto, sorry na po. Sa ating bagong governor, Governor Sol Aragones at Vice Governor J.M. Corait, congratulations po.
Gov, maraming salamat po sa tiwala na ibibigay mo sa amin from day one. Buo ang tiwala ko na sa tulong ninyong dalawa at ng ating mga kasamahan sa Sangguniang Panlalawigan, magiging solid at makatao ang ating serbisyo para sa buong Laguna. I am really looking forward po sa terminong ito. Sa inyo pong lahat, ito ay hindi lamang simula ng bagong termino, ito ay pagpapatuloy po ng inyong lingkod ng pangakong paglilingkod na may malasakit, may prinsipyo, matino, mahusay at may puso. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat. Next is Honorable Tito Fortunato Tuti Karingay. Hello? Haba nun ah. Iiksihan ko lang para I will yield my time para sa mga bagong board member at mga nagbabalik sa speech nila. But anyway, of course, pagbati po sa ating daddy sa Sangguniang Panlalawigan. Daddy na ngayon, last time, mami. At sa ating magiging nanay na lalawigan, Ma'am Sola Ragones. Good afternoon po. Good morning. Sa ating mga kasamahan, magandang umaga. Ako po ay nagbabalik sa second term. Tuti Karingal po, second district ng Laguna. Dumami na po ang mga board member. Ilan na po tayo? 17? 17, no? 17 board members. 17 na bukal. Pero ako pa rin ang nag-iisang bukal lista ng Laguna. No? Rock and roll. I'd just like to hit na sinabi ni Burns. Ito po ay hindi magiging madali, lalo na napakarami po natin sa ating mga kasamahan. Pero ito yung magiging makabuluhan. I'd like to add, sana ito rin ay maging masaya. Because at the end of the day, we are family dito sa Sangguniang Panlalawigan. We are family dito sa provincial capital. We may disagree on a lot of things. In fact, we are already disagreeing bago pa nagsimula ang ating session. But at the end of the day, let us all listen to each other. Dahil tayo lang naman na magkakasama dito at wala na pong iba. We will ask help when we need help, and we will give help when we can give help. At the end of the day, iisa lang po ang dating direksyon, and that is for the province. It is not for myself, it is not for yours, it is not for the governors or the vice governors, it is for the province. And let us not forget this. Yun naman po, rock and roll sa inyong lahat. Next is our board member from the 2nd District, Bukal, Neftali Bagnes. Maraming salamat po, Mr. Presiding Officer. Magpapakilala pa po ba ako? Alam niyo po, may isa akong na-achieve ngayong term ko na to. Dahil pang-apat na termino ko po ngayon, ang tatay ko po ay naka-apat na termino din. Kaya napantayan ko na siya ngayong termino na to. Kaya medyo happy ako ngayon. Ano po? Anyway po, ako po si board member Ninoy Bagnes. Ang chairmanship ko po ay Committee on Civil Service and Committee on Legislative Franchise. Siyempre, sa term ni Governor Sol Aragones, marami po kayong mga bagong mukha dito po na itatalaga at yun po ay pupunta sa aking pong chairmanship. Pag-utusan niyo lang po ako. Pag-utusan po ninyo ang Sangguniang Panlalawigan. Yun lang po. Lagi ko pong inuulit-ulit. Kasama po ang ating pong kasama ko po ang 2nd District Board Member ng Laguna, si Bukal Tuti Karingal. At siyempre po, ang buong Sangguniang Panlalawigan sa pamamagitan po ng pamumuno ni Vice Governor J.M. Karayib. Paulit-ulit ko pong sasabihin, doon po tayo sa masaya, doon po tayo sa maunlad, doon po tayo sa solid bagong Laguna, doon po tayo sa gobyernong may solusyon. Maraming po salamat at magandang hapon. Maraming salamat. Next, Honorable Angelica B. Alarva.
salamat po sa ating tagapanguna, Vice Governor Attorney Jen Carai, sa ating mahal na may solusyon, gobyernong solusyon, na hulog ng langit, Governor Sol Aragones, at siyempre po sa lahat po ng ating mga board members. Ako po yung nangilang paumanhin dahil ako may inandang speech din po gaya ni Bukal Bernadette. Siguro na-miss ko na po magsalita sa podium. Ito na po yung pagkakataon, makapagpasalamat po kung sino po yung mga taong nasa likuran ko. Una po sa lahat ay nagpapasalamat ako sa Panginoon na nagkaroon tayo ng oportunidad at tiwala at para ipagpatuloy ang aking misyon dito sa Laguna, lalo na higit na ang 3rd District of Laguna. Kaya naman si Bukal Angelica John Solarva ay kaisa at susuporta sa lahat ng programa ng ating Governor Sol Aragones, ganun din po sa ating Vice Governor J.M. Carai, kaisa ng mga board members. Kaya naman binabati ko rin po sa aking pagbabalik, binabati ko po ang ating Secretariat, of course, my fellow BM Secretary PM Abiyu, sa lahat po ng ating media guests, and of course sa lahat ng public servants. Nandito rin po, kinikilala ko po ang ating City Mayor of San Pablo, Mayor Nadji Gabagada, and of course sa ating pong doktor, na kung saan ikatuwang po natin ng panahon ng pandemic at kung bakit nabuhay po ang aking ina, si Dr. Edgar Palacol and Dr. Ron Villa. Maraming pong salamat sa ating mga doctors. Kaya naman, it's a great honor to stand before you today as we open the very first session of the year of Sangguniang Panlalawigan. This marks not just the beginning of our legislative work, but also a renewed commitment to serve of our province with integrity, transparency, and compassion. Bilang isang bukal, hindi lang ito titulo. Ito ay isang responsibilidad na makinig sa boses ng tao, gumawa ng batas at resolution na may saysay at tunay na makakatulong sa mga Lagunense. Ang ating sesyon at hindi lang dapat tulong ng mga leaders, kundi isang makabuluhang pagtitipon para sa pag-unlad ng buong probinsya. With unity and collaboration, and I believe we can pass meaningful legislation that will uplift the needs of our constituents. Nagsimula po ako bilang bukal noong taong 2010 sa edad na 25 years old hanggang 2013. At muli noong 2019 hanggang 2021. At ngayon po sa taong 2025, muli tayo pinagkatiwalaan ng Diyos at ng taong bayan upang maglingkod. Naniniwala po ako ang posisyong ito ay hindi lamang tungkulin, kundi isang misyon. Isang misyon para sa Diyos at para sa taong bayan. Bilang mambabatas, tungkulin po natin gumawa ng mga makabuluhang batas at ordinansa na tunay na makakatulong sa bawat pamilya sa buong lalawigan ng Laguna, katuwang po ng ating mahal na Gobernadora Sol Aragones, Vice Governor Attorney J.M. Carai, at ang ating kapwa mga bukal na sisikapin po natin magkaisa at maglingkod ng tapat na may malasakit at may takot sa Diyos. To my fellow board members, let us work together, set aside the personal interest, and always put the people first. Sama-sama natin gawin ang tama, hindi lang kung kailang convenient, kundi lalo na kapag ito ay mahirap pero makatarungan. To the people of Laguna, thank you for the trust. Muli po ninyo ako binigyan ng pagkakataon na maging kilig ninyo sa bawat pamilya na ikatlong distrito ng Laguna, kaya pangako ko po na patuloy ko pong ipaglalaban ang inyong karapatan, ang inyong kapakanan at inyong kinabukasan. At especially, sa aking bago pagtatapos, marami pong salamat sa aking pamilya, sa aking ina na si Mama Beth Jones. Mama, tayo ka naman. Palapakan po natin ang aking ina. At as a single mom, ang aking inspirasyon na si Angelo Alday, ang kaisa-isa kong anak, at ang aking mga kapatid, at ganoon din po sa aking supporters and leaders ng Third District of Laguna. Labis po ako nagpapasalamat sa Panginoon. Wala man akong gintot tilak, ngunit mabuti ang Panginoon
dahil may pinadala siya para gumabay sa akin, tumulong sa nakaraang eleksyon, financially, spiritually, emotionally, ang DPWH family, ang aking boss, Yusek Roberto Bernardo, Secretary Bunuan, sa ating Regional Director, Jobertan, si G.E. Mani, sa ating yumaong kaibigan, nagtayo ng marker dito sa Laguna, sa San Pablo City na si G.E. Calabia, ang aking family PCSO Family Office, Director Imelda Poppy, ang aking boss mula sa DepEd Secretary Sani Angara, GCI Senate Family, Project Watch, DILG, at syempre ang aking kumpare, Congressman Ambe Amante, na tutulong sa suporta sa ating Governor Sol Aragones, sa ating mga kaibigan, media, at ganoon din po sa patuloy na sumusuporta. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon na kabutihan niyo po sa akin. Tututukan ko ang ikatlong distrito ng Laguna at kalusugan, edukasyon at trabaho at bawat pamilya. Kaya naman ito po ang sinasabi ng ating Biblia sa Roma 13:1. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay mula sa Diyos at mga namumuno ay itinalaga ng Diyos. Kaya naman, let this inaugural session be a reminder of our shared mission to be instruments of positive change naway maging mas makabuluhan, mas epektibo, mas makatao at panunungkulan at higit sa lahat, kumplenong solusyon mula kay Governor Sal Aragones, Vice Governor Atty. Jem Caray. Muli, ito pong ni Ms. Flores Bukal, Angelica Jones, Alarva. Sumunod po ang isa pang bukal ang nangunang bukal ng ikatlong distrito, Bukal Carla, Monica C. Adahar Lahara. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pong ginagalang na Gobernadora Sol Aragones, Vice Governor Atty. Jem Caray, sa mga kapwa ko lingkod bayan, naririto rin po kanina, naririto pa rin po ata ang ating ang aming punong lungsod, Mayor Naji Gapangada, at sa lahat po ng kinikilala nating panauhin ngayong umaga, magandang umaga po sa ating lahat. Alam niyo po, wala ho akong pinrepare na speech, pero kung ipagkakalog niyo po ang oras nito, hindi po nakasanang sabihin po niyo lahat ang kaipuso at salamat. Madalas ko yung sinasabi ito noong panahon ng kampanyahan na ang kampanyahang ginanap ko, yun ang isa sa pinakamahirap. Pero tunay ko ng pagmamalaki ko sapagkat tinindigan ko ang alam kong tama't nararapat para sa tao. At sa pagkakataong ito, ganun pa rin po ang ating gagawin. At sa loob ng mahabang panahon, nakita po natin na importante ang mga mambabatas sapagkat ang gobernador bilang tagapagtaguyod, bilang tagapagpatupad, kinakailangan ng mga bukal na siyang gumagawa at bumabalangkas ng mga batas at mga budget na ginagamit sa ating pamahalaan. Sa akin pong gobernadora, sa akin pong vice governor, maraming salamat po na pinagkaloob niyo po sa akin ang komitiba ng agriculture. At bilang katuwang po ninyo sa pagpapaunlad, naniniwala po ako na kasabay ng pagpapaunlad ng lalawigan, kailangan natin ay pagkain. Kinakailangan natin itaguyod ang kapakanan at kagalingan ng mga magsasaka. Kaya kailangan po natin na siguraduhin na ang kapalaran ay hindi nawala sapagkat para saan ang lahat ng proyekto kung ang hindi pagkakasal ay mautubos. Kaya po sa inyong lahat po, mahal na gobernadora, maraming salamat at umaasa po ako na bilang bukal, kami po'y magbibigay silay para sa inyo upang marinig at matulungan din po ang sektor na nagpapakain at nagdadala ng kapagkainan ng pagkain sa bawat kapagkainan ng bawat pamilya. Maraming salamat. Honorable Ray Ann San Luis from the 4th District of Laguna. Maraming salamat po sa pagkilala at magandang tanghali na po. Kaya iiksyan ko na lang at baka gutom na kayo. Bukal Ryan San Luis po, muli nagpapasalamat at nakabalik bilang bukal. At gaya na sabi ko kanina, very excited po ako makatrabaho kayo ulit. At ngayon lang din nga po ako nakakita ng ganitong governor na
ganitong kasincere, kaseryoso sa pag-aayos ng ating ospital, pagbigay ng libreng gamot sa turismo at sa mga dagdag na scholars. Kaya asahan niyo po kami mga bukali magkakaisa, pangunguna po ni Vice Governor J.M. Carait para po sa ikabubuti ng ating mahal na lalawigan. Yun lang po, magandang tanghali at mabuhay ang Laguna. Hallelujah. Hallelujah. Indeed, hallelujah. Sumunod po ang board member ng Lone District of the City of Biñan, Honorable Flaviano Jixi D. Pecaña Jr. Magandang umaga po sa ating lahat. Kay Governor Sol, Vice Governor J.M. Carait, sa mga kasamahan kong board members, sa mga tao pong naririto, una po sa lahat, laging pasasalamat po sa Diyos. Hallelujah. Sa mga kababayan ko po, sa lungsod po ng Biñan, sa mga nanindigan po sa amin, kahit hindi po lumalantad, maraming salamat po. Alam niyo po, ang laban po namin sa lungsod po ng Biñan ay napakahirap. Pero, dininggin po ng Panginoon at mga kababayan po namin para maipanalo po ang aming laban. Kaya po sa mga leaders, sa lungsod po ng Biñan, mga kabataan, maraming salamat po. Ito na po, this is it. Kanton. Magandang araw po sa ating lahat, sa aking mga kababayan, mga kasamahan po. Ako po si Flaviano Jixi Pecaña Jr. mula po sa lungsod po ng Biñan. Isang kabataan na noon ay nangarap bilang SK. Naging number 1 kagawad, 3 terminong barangay captain, pinakabatang kapitan sa barangay San Jose. 3 terminong city councilor sa lungsod po ng Biñan. Isa sa pinakamahirap na konsehal ng bayan sa lungsod ng Biñan na nananalo. Bilang inyong lingkod, isusulong po natin ang serbisyong tapat at bukas. Tapat sa prinsipyo, bukas sa pakikinig sa mga tao. Isa sa mga prioridad kong advokasya ay ang pagsusulong ng dredging ng Laguna Lake. Dahil dito, napapanahon na po, lalo't maraming kabahayan sa mga barangay na nasa laylayan ng lawa ang palaging nalulubog sa baha. Kailangan natin ng pangmatagalang solusyon para sa kaligtasan at kabuhayan ng ating kababayan. Kasabay nito, isusulong din po natin, paigtingin at palalawakin ang mga programa para sa disaster upang maging handa ang bawat komunidad sa kakaharapin nating mga sakuna. Ang kaligtasan at kapakanan ng bawat kababayan natin ay dapat una at pinangangalagaan. Bilang bahagi ng sangguniang panlalawigan, tayo po ay makikipagtulungan at makikisa sa gobyernong may solusyon. Gobernadora Sol Aragones, Vice Governor J.M. Carait, at mga kapwa ko bukal upang maisulong ang mga programa at proyekto dito po sa lalawigan ng Laguna. Muli po, dito po ang inyong lingkod. Asahan niyo po, maninindigan na may puso para sa bayan. Muli, serbisyong bukal sa puso, Jixi Pecaña, mabuhay po ang lungsod po ng Biñan, mabuhay ang lalawigan ng Laguna. Salamat po. Sumunod po ang ating pong board member from the Lone District of Santa Rosa City, Board Member Jose Piping Cartaño. Governor Sol Aragones, Vice
Vice Governor Jen Carait at sa mga kasamang mga board member. Ako po sa ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Laguna. Ako po si Bukal Piping Cartaño na bumabati po ng isang magandang umaga po sa ating lahat. Una sa lahat, ako ay nagpapasalamat sa Diyos. Pangalawa, kay Mayor Arlene Arcillas dahil siya po ang nagpatakbo sa akin bilang board member. Actually, kunsel po ng bayan ang aking tatakbuhin. Kasama po namin yung mga ilang board member dito sa Binyan at San Pedro. Ngunit nang nabago at nagkaroon po ng batas na naging Lone District ang Santa Rosa, ako po'y in-invite ni Mayor na tumakbong bilang board member. Kaya po, ang inyong lingkod ay nagpapasalamat kay Mayor Arlene, isa sa mga tumulong po sa akin. So, kaya po, sa mga pagkakataong to, nagpapasalamat po ako at binigyan po ako ng mandato na paglingkuran ang mamamayan ng lalawigan ng Laguna. Ako po ay nanungkulan bilang konsyal ng aming siyudad ng Santa Rosa na matagal ng panahon at nanungkulan bilang punong barangay ng 23 taong panunungkulan. Sa aking experience, more in executive ang aking panunungkulan at hindi masyado sa legislative. Pero andito po tayo bilang nahalal bilang board member, katulong po ako ng ating gobernador at ng ating vice governor sa lahat po ng mga adhikain para sa ikabubuti po ng ating lalawigan ng Laguna. Kaya po ang inyong lingkod ay nagpapasalamat at umasa po kayo na sana po hindi lang po makakayanan ni Governor, ni Vice Governor at lahat po ng mga board member dito. Kailangan po ay magkasama-sama. Kaya nga sabi nga, solido tayo kay Governor sa lahat ng mga adhikain sa lalawigan ng Laguna. Yun lang po, muli ang pagpapasalamat at bumabati ng isang masaya at maligayang umaga sa lalawigan ng Laguna. Mabuhay po tayong lahat. Magandang umaga po muli. Maraming salamat. Bago ko po sunod na magsasalita, aking lang po binibigyang pagkilala. Nakita ko po sa likod ang ating former board member Gab Alatii. Palakpakan po natin. Bukal. Sumunod po na ating magsamensahe po at magkasalita ang ating pong bukal na nanggaling po sa Lone District of Santa Rosa City, Honorable Arnel B.C. Gomez. Sa ating ina ng lalawigan ng Laguna, Gobernadora Sol Aragones, ang inyong pong lingkod ay naniniwala sa inyong mga adhikain at mga pangarap para po sa ating lalawigan, sa ating gobyernong may solusyon. Kaya kami nagpapasalamat sa inyong presensya. At siyempre po, sa ating pong tagapangulo ng ika-12 sanggunian panlalawigan ng ating Vice Governor J.M. Carait, sa ating mga kasamang bukal na manunungkulan simula po sa araw na ito, sa lahat po ng mga hepe ng ating mga iba't ibang departamento, po, kawani ng sangguniang panlalawigan at kawani ng ating pamanlalawigan ng Laguna. Sa lahat ng mga bisita, kaibigan, kapamilya na nandito, isang pinagpala at magandang umaga po sa ating lahat. Tulad po ng mga binanggit na mga naunang bukal at first time po sa atin pong dito sa bulwagan ng sangguniang panlalawigan, ay ako din po ay natutuwa dahil ako'y naghanda din po ng konting pasasalamat at pagpapakilala. Ang inyong pong lingkod ay taos puso nagpapakilala at nagpapasalamat sa pagkakataong ito upang matakalala ang aking sarili bilang bagong miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, Bukal Arnel Gomez mula sa Lone District ng Santa Rosa. Ako po'y naglingkod bilang konsehal sa lungsod ng Santa Rosa, 3-term Vice Mayor at pangalawa sa pamilya Gomez na maglilingkuran po sa lalawigan ng Laguna
dahil tayo po ay apo ni Gobernador Feliciano Arambulo Gomez. Una sa lahat, ako po nagpapasalamat sa tiwala, suporta at sa pagmamahal ng aking mga kababayang Rosenian. Ang pagmamahal at pagkakahalal ko sa posisyong ito ay hindi ko tinuturing na isang pribilehyo lamang, kundi isang malaking responsibilidad na dapat gampanan ng buo na may tapat na puso at dedikasyon, tunay na may layunin makapaglingkod. At mas magiging makabuluhan ang ating mga panunungkulan sa bukas sa pakipag-ugnayan sa ating mga kababayan. Kaya marapat lang nating ipaglaban ang ating mga kababayan sa kanilang karapatan at kilalanin ang kanilang kagalingan at siguraduhin ang partisipasyon ng bawat isang kababayan natin. Pangalawa ay binabati ko rin po ang mga kasamaan po natin na nahalal nitong nakaraang eleksyon, ang ating pong kasamang bukal, ang ating vice gobernador, ang ating gobernadora. Through our unity within the Sanggunian and with the provincial government, we will be better able to address the genuine needs of every community and the entire province. Let us craft effective ordinances and laws that are both timely and responsive to the needs of the people for the welfare of the majority and for the efficient implementation of our local chief executive. Bilang chairman po ng education, na alam ko naman po na isa sa mga pangunahing adikain at magkakaroon tayo ng maraming programa sa ating gobernador para sa kagalingan ng ating mga kabataan, kababayan. At ang chairman po ng Peace and Order, dahil alam po din natin na mahalaga ito, lalo na po sa progreso at kapakanan ng ating mga kababayan, ay kaisa nyo rin po ako sa ating Vice Governors, Governors, mga programa po natin, lalo na po sa health, social services at sa tourism. At ngayon po bilang nanunumparang bilang Philippine Travel Agencies Association Secretary General ay makatulong din po tayo sa ating turismo dito sa lalawigan ng Laguna. Muli po, ako po si Bukal Arnel Gomez, kasama ang aking pamilya, kasama ang mga naglilingkuran. Makakaasa kayo ng isang pusong tapat sa paglilingkuran at kaisa nyo sa lahat ng pagtataguyod ng isang mas progresibo, mas makatao, makadiyos at maunlad na lalawigan, isang tunay na gobyernong may solusyon at solido para sa isang nangungunang Laguna. Maraming salamat po. Mabuhay po ang ating ika-12 sanggunian panlalawigan. Mabuhay po ang lalawigan ng Laguna. Sumunod po ang ating pong board member from the Lone District of Calamba City, Bukal Dayan Espiridion. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong araw ay isang malaking hakbang, hindi lamang po para sa akin, kundi para sa lahat ng Kalambeño na patuloy na nagtitiwala sa aking kakayahan at hangaring makapaglingkod. Sa totoo lang, kahit matagal na po ako sa serbisyo, 15 taon bilang konsehal, ay iba pa rin po yung pakiramdam ng isang bagong panimula. Ngayong miyembro na ako ng Sangguniang Panglalawigan, ay mas malawak na ang responsibilidad at mas malayo na rin ang mararating ng ating mga panukala at pulisiya na isusulong. Sa akin po mga kababayan sa lungsod ng Calamba, hindi ko man kayo personal na kasama, pero dala ko ang inyong tawala, ang inyong suporta at inyong panalangin. Dahil sa inyo, kaya ako naririto ngayon. Kaya maraming salamat po. At makakaasa kayo na maririnig sa lalawigan ang boses ng Calamba. Sisiguraduhin ko na patuloy ko kayong paglilingkuran at magiging sentro ang bawat Calambeño sa bawat hakbang na gagawin ko dito sa Kapitolyo. Sa akin naman po mga makakasama, mga bagong kasama at kapamilya sa paglilingkod dito sa Kapitolyo, Governor Sol Aragones, Vice Governor J.M. Carais,
iba't ibang board members po na nandito mula po sa iba't ibang distrito, handa po akong makiisa. Ako po ay kasama niyo na magsisikap para po makapagbigay ng mas maayos at mas may pusong pamahalaan para sa ating buong lalawigan. At katulad po ng aking pundasyon, simula pa noon, pipilitin natin at ipagpapatuloy natin na magbigay ng serbisyong tapat at totoo. Yan po ang naging pamantayan ko simula pa nung ako ay magsimula sa aking paglilingkuran. At yan din po ang patuloy kong gagawin dito po sa ating lalawigan. At syempre po, sa ating pong gobernadora, makakaasa po kayo na kasama niyo po ako sa lahat ng inyong advokasya at programa at solidong susuporta sa gobyernong may solusyon. Ako po ang inyong lingkod, Bokal Dayan del Valle Espiridion mula sa Lone District ng Calamba. Handa na pong maglingkod. Mabuhay ang Calamba, mabuhay ang lalawigan ng Laguna. Maraming salamat po. Maraming salamat. Sumunod po ang ating board member from the Lone District of Calamba. I think is the youngest member. Diba tama po? Bokal Princess Dayan Lahara. Thank you. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Unang-una, magpapasalamat po muna ako. Siyempre, magpapasalamat po ako sa aking napaka-supportive na ama, si Consi Nino Lahara, sa aking lolo, si Lolo Binoy Lahara, at sa aking napakalaking pamilya, ang aking Lahara Rasalan Canillas family na very supportive sa akin. Salamat din sa aking mga kaibigan at salamat po sa mga iba't ibang sektor na tinulungan ako, lalo na sa sektor ng kabataan na pinili ako bilang isa sa mga representa sa Sangguniang Panlalawigan ng Laguna. Nagpapasalamat din ako sa mga individual na sumuporta sa akin ng bukal sa puso na walang hiningi na kapalit. Kayo ang naging gabay sa akin sa tamang daan at kayo ang naging magandang ehemplo sa akin. Pangalawa, bilang bukal ng Lone District of Calamba, malaking karangalan po ang magsilbi sa inyo. Naniniwala ako na ang pag-unlad po ng ating distrito at ating buong lalawigan ay hindi lamang nakasalalay sa isang leader o opisina. Ito ay bunga ng ating kolektibong pagkilos ng ating mga kapwa mamamayan at ating mga kapwa lingkod bayan. Isa po sa aking prioridad ay ang pagpapalakas ng edukasyon, kalusugan at kabuhayan. Patuloy nating isusulong ang mga programang nagbibigay ng mga magagandang oportunidad para po sa ating mga kababayan. Kaya naman, sinusuportahan ko po ang aking mga butihing kapwa lingkod bayan, siyempre ang ating Gobernadora Sol Aragones at ang ating Vice Gov J.M. Karait at ang aking mga kapwa bukal patungo sa pag-unlad ng ating lalawigan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat. Susunod po, ating Honorable Lorenzo D. Zuniga, Board Member po, Pangulo po ng Liga ng mga Kapitan sa lalawigan ng Laguna. Liga ng Barangay. Magandang tanghalian po, Vice Governor J.M. Karait. Sino ba magpapakain? Si Gob o ikaw? Ikaw. Ikaw daw muna. Ang hanay po ng Liga ng mga Barangay na kinabubuan po ng 681 barangay ay naghihintay sa mga pagbabagong ipapatupad ng ating gobernadora. Kung ano ang maganda para sa mga barangay at sa buong lalawigan, ang mga kapitan po at ang mga kagawad at lahat ng bumubuo ng Liga ng mga Barangay ay nakasuporta sa lahat ng mga programang ito. Marami pong salamat at iiksiyan ko na kasi nagugutom na rin yung dalawa pang
dalawa pang ex officio doon. Magandang araw po sa ating lahat. Wala na rin lang naman yung aking mga babatiing mga mayor at saka si congressman parang umiska po na at nag-lunch na. Kaya sa inyo po lahat, the entire Liga ng mga barangay is waiting and is fully supportive of all the changes that will happen in our province. Good afternoon. Maraming salamat. Sumunod po ang ating pong Philippine Councilors League President, Board Member Laika Alarva Luna. Hello. Ayan. Pagbati po sa ating pong Governor Sol Aragones, Vice Governor Attorney J.M. Carait, sa aking mga kasamahang bukal, sa ating mga guests, honorables, department heads, mga kawani, sa ating mga pamilya na ating kasama ngayong tanghali ito. Ang aking pong maikling pagpapakilala lang po, ako po ay third termer municipal councilor po, mula po sa Bayang Mapang-Aliw, Bayan ng Liliw. Second term Vice President po ng PCL Laguna Chapter. Ang magiging boses po ng Liga ng mga Konsihales ng Laguna. And now po, Interim President po ng PCL Laguna Chapter. Governor Sol, Vice Gov. Attorney JM, sa aking mga kasamahang board member, asahan niyo po ang aking pakikipagtulungan at pakikiisa sa gobyernong may solusyon. Naway tulungan niyo po kami sa aming mga hinaing ng mga konsihales at suportahan niyo po ang mga programa at proyekto ng aming liga. At pasasalamat din po sa aking mga supportive na pamilya, sa aking asawa, Attorney Don Luna, sa aking pinsan, Bukal Ate Angelica Jones Alarba, kay Mami Beth Jones, sa aking nanay, mapamilya, Nanay Ali, Nanay Useng. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo na po ang may kapal. Maraming salamat. Sumunod po ang ating pong board member at SK President, Federated President ng Province of Laguna, Honorable Benz Stephen A. Celesmino. Maraming salamat. Isang mapagpalang tanghali po sa ating lahat. Unay akin po ang paggalang at pagkilala po sa ina ng lalawigan ng Laguna kay Governor Sol Aragones at gayon din po sa ama ng Sangguniang Panlalawigan kay Vice Governor Attorney J.M. Carait, gayon din sa akin po mga kasamahan sa Sangguniang Panlalawigan, lahat po ng panauhin, lahat po ng mga department heads at sa inyo pong lahat. Una po ay ang papuri at pagsalamat sa ating Panginoon sa araw na ito at siyempre maligayang pagdating po sa aking mga bagong ate at mga bagong kuya dito po sa Sangguniang Panlalawigan at sa mga ate at kuya ko na aking nakasama sa 11th Sangguniang Panlalawigan. Ngayong araw na ito, habang tayo po ay formal na nagsisimula sa ating tungkulin, nais kong ipaalala sa bawat isa na ang posisyon ay hindi karangalan lamang kundi isang panata. Bilang pinuno po at pangulo ng Sangguniang Kabataan ng Lalawigan ng Laguna, dala ko ang adhikain ng isang SK na bukas sa pakikinig, handang makipagtulungan at determinado sa paggawa ng konkretong aksyon. Ngayong araw na ito, habang tayo po ay formal na nagsisimula sa ating tungkulin, nais kong ipaalala sa bawat isa na ang posisyon ay hindi karangalan lamang kundi isang panata. Katulad ng palaging turo at bilin sa akin ng ama ng 3 distrito ng Lalawigan ng Laguna na si Congressman Amben Amante, na una nagtiwala sa aking kakayahan basta sa ikabubuti ng bayan at mamamayan, patuloy na ipaglaban at sumuporta para sa maayos na paglilingkuran na mararamdaman ng mamamayan. Hindi madali ang landas na tatahakin natin bilang lingkod bayan. May mga hamon, minsan ay may mga pagkakaiba at may mga pagsubok. Ngunit naniniwala po ako na sa puso ng bawat isa ay may tunay na hangarin para sa kabutihan.
hindi lang para sa sarili, kundi para po sa buong lalawigan ng Laguna. Kaya't sa araw na ito, lambing ng inyo pong bunso ng Sangguniang Panlalawigan, hindi pagkakaisang pansamantala, kundi pagkakaisang may malasakit, may pagkilos, at may pananagutan. Dahil sa kabila ng ating mga pagkakaiba, iisa ang ating hangarin, ang makabuo ng isang mas maayos, mas makatao, at mas maunlad na kinabukasan. And this is a call not just to participate, but to truly come together. Let us unite not only in words, but in action, in service, and in commitment. Let this be the start of something meaningful, not just for us, but for the communities and generations we serve. And as we begin this new chapter, let us remember leadership is not just about power. It is about purpose. It is not just about authority. It is about accountability. And it is not about being in front. It is about bringing others forward. And we are not here to rule, but to represent. We are not here to shine, but to serve. And our positions are not rewards, but responsibilities. Together, let us begin with hope. Together, let us work with purpose. At nais ko din po sabihin at ipagmalaki ko po dito sa Sangguniang Panlalawigan, yung aking pong sinimula at lagi ko po sinasabi sa bawat SK chairperson po ng lalawigan ng Laguna. Ito po ay sinimulan ko po sa aming barangay at pinagmamalaki ko po sa lalawigan ng Laguna. Ayun pong motto po ng mga Sangguniang Kabataan. Ayun pong kayang-kaya pagsama-sama at nagkakaisa. Kayang-kaya po natin yan. Bagaman may mga hamon at problema po tayong harapin, kayang-kaya po natin yan kung tayo po magsasama-sama, magkakaisa at magsusuportahan. At alam niyo po, marami pong hamon at problema na kakaharapin ang ating pong lalawigan ng Laguna. Pero wag po tayong mag-alala dahil meron po tayong masasandalan. Meron po tayong aakay sa atin dahil meron po tayong gobyernong may solusyon. Sa gobyernong may solusyon, umasa po kayo sa solidong suporta ng mga Sangguniang Kabataan ng lalawigan ng Laguna sa mga programang mga nais po ninyong iparamdam, lalong-lalo na po sa bawat kabataan ng lalawigan ng Laguna. Muli, kayang-kaya pagsama-sama at nagkakaisa One Laguna. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless us all po. Maraming salamat at ako na po ang sunod na magsasalita. Kaya po, since we are in a recess naman po, ay hindi ko na rin nahabaan pa. No? Unang-una sa lahat ay maraming salamat sa Panginoon Diyos sa pagbibigay ng magandang araw na ito. Kanina pang umaga, maganda na ang araw at weather. I would like to thank our Honorable Governor, Sol Aragones, for being here on this momentous occasion. Lahat po ng panauhin na narito ngayon, hindi ko na rin po isa-isahin. Ang inyong abanlingkod po si Attorney J.M. Karait ay dati din akong board member at nagsimula ako noong 2016 bilang isang member ng Sanggunian. At dama ko kung ano ang pangangailangan ng bawat isang board member, ano nagiging problema. At nandito ako sa inyo bilang ama ng Sangguniang Panlalawigan. Kung ano man yung maitutulong ko sa abot ng aking kakayanin, ay ibibigay ko sa inyo. At andito lang ako, kausapin niyo lang ako. Sa atin namang pong mga staff, kay Governor, I only have one message po na gusto kong ihabol. First time po sa rules po ngayon po na ginawa ko po na nagkaroon ng committee ang NBank, ang Vice Governor po, which is the Committee on Laws. Ngayon po, meron po kasi akong isang advocacy na itinutuloy nung ako'y board member. Yan, isa din po dyan yung pagtulong po sa bawat kababayan natin sa kapwa. At bilang isang abogado po, I am very passionate about the law and I want the law to be upheld. I am very strict with procedure
and I want all the procedures to be followed. At bilang ama, sana ay respetuhin niyo yun. At if you have any other questions or anything, just please approach me. And dahil alas 12 na, nagugutom na kayo siya. Baka fried chicken na po ang tingin sa akin ni Gob. Maraming salamat po. Sana kung ako pa o mga susunod pa na maging Vice Governor, tuloy-tuloy po ang inaugural session natin. Maintain our peace. Sabi nga ng mga bawat bukal, ang daming magagandang mensahe. Pero gustong-gusto ko po yung mensahe na sinabi po ng ating butihing bukal na kabataan po. Sama-sama po tayo. Pag sama-sama po tayo, always together, maraming ma-achieve at maraming magagawa. At yayayain ko muli ulit kayo na magsama-sama po tayo at tulungan po natin ang ating butihing governor po para sa magandang gobyerno, sa gobyernong may solusyon, solid ang lalawigan ng Laguna. Maraming salamat po at magandang umaga. Dahil ako po ulit ang MC, ipapakilala ko po at lugod ko pinakikilala po sa atin ang ating Honorable Governor, Governor Sol Aragones, sa special message. Magandang tanghali po sa inyo. Dito na lang po ako para ma-save ko yung oras na lalakad ako doon dahil gutom na rin po ako. Maraming salamat kay Vice Gov. Attorney J.M. Karait sa lahat ng mga bukal na nandito at sa lahat po ng mga panauhin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. 6 na taon ko pong hinintay ang araw na ito. At sa paghihintay kong yon, wala ho akong pinangarap kundi magkaroon ng isang gobyernong may solusyon na nagkakasundo lahat, ang Vice Gov at ang mga bukal. Pero sa unang araw pa lamang nagpagpunta ko dito, naramdaman ko kaagad ang suporta ng mga bukal hanggang kanina. Ang iba hindi natin nakasama pero may mga dahilan kung bakit wala sila, pero nagpahayag ng suporta. Napakahalaga po nito sa akin dahil para sa akin ang kwento ng liderato ng isang gobernador ay hindi kwento ko lang. Kwento ito ng Vice Governor, kwento ito ng mga bukal, at ang pinakamahalaga, kwento ito ng taong bayan. Kaya po sa gobyernong may solusyon, hindi pwedeng gobernador lang ang umaangat. Hindi pwedeng ang Vice Gov lang ang umaangat. Kinakailangan natin ang malaking papel ng sanggunian. Ito ang dahilan kung bakit naisip ko sa simpleng bagay tulad ng sa tarpaulin, ilagay din po ang lahat ng mga bukal. At ang may babalita ko po sa inyo sa lahat po ng mga botika sa 24 municipalities and 6 cities ng lalawigan ng Laguna at sa iba't ibang action centers na ilalagay natin sa Laguna, hindi lang ho nandun si Sol at si Attorney JM, nandun din ho lahat ng bukal dahil katuwang ko kayo sa programang ito. Ang masisigurado ko po sa inyo, sa ating mga bukal, kasama ko kayo sa hirap. Pero siyempre, kasama ko din kayo sa ginhawa. Walang iwanan, magkakasama tayo hanggang sa huling araw ng 3 taon at sa mga darating pang panahon. Kanina sa flag ceremony, ang sabi ko sa mga empleyado, titiyakin ko na dapat on time ang sweldo nila. Ako naman, titiyakin ko sa sanggunian na magiging happy kayo dahil may isang nanay na aakay sa inyo. Magandang tanghali sa inyong lahat. Session resume. Para po sa ika-6 na Declaration of Unity and Commitment in Delivering Progress for the Province of Laguna. Okay na to. So, wala na po tayong naka-calendar na pag-uusapan. Wala na po tayo naka-calendar na pag-uusapan. Pero bago po natin i-adjourn ang ating
session na to, hayaan niyo pong ating kantahan, batiin ang ating birthday boy na nag-nominate po sa akin kanina, Vocal Boy Suniga. Happy birthday po. Birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy Papasalamat lang ako kay Vocal Bong. Now you have proclaimed me as the most senior board member. Pasensya ka na, Pong Jam. Ha? Ako yung may discount, si Pong Jam wala pa. Kaya I now hold the title most senior board member of this 12th legislative provincial legislative body. And Bong, I want to tell you that only Bokal Rafi deserves to be called Bokal. Susunod ka na. Salamat po. Thank you po. Maraming salamat, birthday boy. So, aking po minumukay na ating pong i-adjourn na ang ating session ngayong araw na ito. May mungkahi may pamangalawa ng adjournment? Maraming salamat. Unanimously adjourned. Picture lang tayo, tas kain.